Treasure Hunting Weekend mga katiats. Sa episode na ito ay amin titingnan, i-survey at i-remap itong lugar kung saan itong mga kasama ko noon daw ay nakahukay sila ng napakaraming uling at saka mayroon din mga basag na bote na World War II period at mga basag din na mga plato. Kaya magandang i-remap using dowsing rod and detectors ang area na ito. Kaya ito ang aming pinuntahan. Hindi muna kami doon pumunta sa steel plate kasi napakalayo yun at kulang kami ng manpower para i-remove yung nag-landslide na lupa doon. Kaya pagbalik namin dapat merong karagdagan na tao na magtatrabaho doon. Malaking trabaho yun. Kaya dito muna kami sa itong lugar na ito at nadiskubre ko na meron palang napakalaking kahoy dito. Habang ako'y nagdadowsing ay doon ako tinuturo malapit sa malaking kahoy na yan sa likod ko. Ay napakalaki yan, ay putol na kahoy mga katiats. Kaya dyan ako nag-concentrate at lilinisin muna namin ito. Dowsing rod mga katiats ay katulad din yan ng pagtuturo sa itong gamit na rotator. Yung rotator, yung umiikot na mga gadget ay kinuha yan sa prinsipyo ng dowsing rod. Ang dowsing rod lang ay kumukuha yan ng energy sa ating katawan at sa environment at siya ay nag-iikis kapag natapat siya sa mga hukay. Hindi ibig sabihin na kung natapat ka na sa hukay na nag-ikis siya ay merong gold, kundi merong hukay at merong chamber sa ilalim ng lupa. Yan ang hinahanap ng dowsing. Pero yan ay 50-50 na rin. Hindi ko kasi dala yung aking rotator kasi ako ay nagmotorsiklo lang at napakarami ko ng dala-dala. Kaya ito ang aking pinakaunang step. Kung masukal ang lugar, hindi ako naggagamit kaagad ng detector kasi hindi mo kayang i-detect yung napakaraming mga kahoy, mga vegetation. Kaya ang magandang gamitin para malocate mo ang lugar ay rotator, yung AKS Gold at iba pang klaseng rotator at dowsing rod. Pero mas bilib ako sa dowsing rod kasi hindi yan napipiki. Yan ay naghahanap talaga yan ng mga chamber sa ilalim ng lupa. At kailangan lang diyan ay practice ng practice para niyo itong masanay kayo sa paghawak ng dowsing.
kwento na yan. Kaya ito, effort tayo sa pag-detect sa surroundings ng punong kahoy. Gagamitan ko muna yan, itong maliit ko na detector kasi nakapag-identify siya ng gold, silver at copper and iron. Kaya malaman natin kung may gold kasi magrehistro ang gold sa detector. Pero mababaw lang ang detection yan. 1 meter plus lang, pero itong malaki ko makaabot siya hanggang 5 to 7 meters. Pang giveaway lang yan ng mga detectors. Kaya pangalawang detect ko diyan, gamit ko na yung malaki, yung Geotech LED system. Pero nagtanong sa akin kung magkano yan. Yung Geotech ay mabibili yan dito sa Pilipinas ng 110 or 115,000 pesos. At karamihan sa gamit ko ay in-order ko yan sa Amazon's online na itong shop, online shop sa Amerika ang Amazon. At karamihan ng produkto doon ay magaganda kasi Amerika nga, ang mga seller sa Amerika hindi yan nagbibenta ng napaka mababa na quality ng mga produkto. Ginagamitan ko na ng malaki ko na detector ang area kung saan nag-ikes or nag-X yung dowsing rod. At merong nagsasabi na yung napadaan lang sa channel na palagi daw tayo nagdi-detect, wala daw nakuha. Ang mga katanungan na yan ay parang tanong ng bata. Ang pangingisda ay hindi mo makuha ang isda kung hindi ka muna sasakay ng bangka, magdala ng mga pain at magdala ng mga fishing line or nylons. Mayroon talagang paghahanda sa paghanap ng ganyan. Hindi yan yung nakikita nyo na naghukay lamang, umabot na hanggang sa kalagitnaan ng daigdig pero walang nakuha. Tayo ay manigurado tayo. Dapat i-detect muna natin. Pag maghukay, testing lang at detect muli. At kapag wala nang ma-detect, hindi na tayo magpatuloy. Very systematic ang ating ginagawa. Hindi ang hukay ng hukay lang hanggang makarating tayo sa itong core ng Earth. Makikita mo na doon si taning. Napakainit na doon. At makikita mo doon tsamba-tsamba lang yung mga ganyan na napakalalim na parang itong bahala system na ang gamit. Dapat maniwala tayo sa ating mga gadgets. Kapag wala nang ma-detect, stop na tayo sa paghukay mga ka-TH. Huwag magpadala sa alab ng damdamin at imahinasyon. Diyan kasi sa imahinasyon natin na factory na yung ating mind ng imahin ng treasure sa ilalim ng lupa. Kaya hinuhukay natin kasi malakas ang ating imagination na nandun ang treasure. Pero ang makapag-confirm niya na mayroon pang nakabaon na metal or something metallic or gold ay ang ating mga gadget talaga. Pero kung mayroon talagang magandang sign or marker na legit na nababasa nyo na ganito kalalim, pwede rin kayo magpatuloy. Pero para sa akin, I trust my gadget pag nasa ilalim na ng lupa ay wala ka nang ma-detect sa ilalim ng lupa na mga pako, na mga junks. Kasi yung mga junks, mga metal na tinatapon ng tao ay nasa lalim lang yan na 1 meter. Kaya kung mahukay mo na yung 1 meter, original soil na yan, kung meron ka pang ma-detect na metal or gold, well, malaki ang porsyento na totoong gold or metal ang nandyan sa ilalim ng lupa. Kaya wag tayong magpatuloy mga ka-TH sa paghukay ng malalim kapag wala na tayong na-detect na malakas na detection. Kasi marami na dyan ang sabi nga purdoy
itong nagastos niya lahat ng kanyang naipon. Ang iba dyan ang utang pa para i-finance sa naghukay. Kaya nga ako, makikita niyo kapag nagpahukay ako ay kung wala, ipapatigil ko na at tatabunan muli. At hanap pa rin ng ibang itong treasure sites. At dito makita natin katiyats ay malapit lang talaga sa kanya yung old dead tree na yan, yung putol ng kahoy doon na napakalaki. Ay nasa tansya ko 9 to 10 meters ang distance galing sa sign na ito. Kung ito may gawa ng Hapon na marker, ay napakagandang marker niyan kasi nagsasabi yan ng doorway or opening or entrance ang kanyang kahulugan. At sa tabi nito, itong tiningnan ng aking kasama, yan pala ay may maliit na bato na may marka na square. Ayan mga katets, kaya medyo positive na tayo dito sa area. Ayan yung kanyang marka. At siya ay katabi lamang ng doorway. Ibig sabihin, kung ano man ang kahulugan ng marker na yan, ibig sabihin ay malapit lang ang treasure. Merong treasure na ibinaon dyan. Lalo na, nandyan yung centennial dead tree. Ang mga dead tree na centennial ay marker talaga yan for treasures, lalo na kapag may bato sa unahan na may mga marka. Kaya medyo magandang site ito mga katiyats. Of course, ito'y babalikan din namin next week. Hindi na kami magkapag-ukay ngayon kasi hapon na. At tatapusin ko na lang ang pagdadawsing pa sa palibot. Yung sinasabi ng aking kasama na hinukay nila noon na nakakuha sila ng napakaraming uling, 3 sako daw na uling sa 2 meters deep at merong mga basag na plato at mga bote. Kaya maganda rin yun na mga marker underground. Kaya yun ang aking puntahan, malapit lang yun dito, nasa 20 meters distance lamang. At ito yung aking drawing or sketch ng area ng itong napakatandang kahoy na yan na putol at lata na. Ay meron siyang na-discover namin sa unahan na markers. Kung yan may gawa ng Hapon, ay siguradong may ibinaon dyan. Ito yung sign for entrance or portal or doorway, yung nagaganyan. Yan ay kanji sign for doorway or entrance. Anin sa tabi niya ay mayroong bato na may marka na square na nagaganyan. Hindi yan litrang P, yan ay square lamang. Okay, at yung aming na-detect at na-dowsing na area ay itong sa gitna. Ito yung nag-ikis sa dowsing at yan din ang malakas na deteksyon. So maganda siya kasi nasa pagitan siya ng marker ng mga bato at matandang puno. Ang distansya niyan ay ito'y around 5, itong dito 5 meters. Itong dito sa malayo ay nasa 9 yan. 9, kung hindi man yan 9 ay 10 meters. Okay mga katets, kaya maganda. Ito yung resulta ng aming remapping ng kanilang treasure site na hinukay doon. At ang kanilang hukay ay mas malayo. Medyo malayo konti dito, nasa 20 meters galing dito sa kahoy ang kanilang hukay na may nakuha silang mga uling na napakarami daw. Ang uling ay nasa 2 meters deep, kaya hindi yun uling ng nagkaingin dyan. At mga basag na bote na may mga kulay at plato. Kaya yun ang aking i-detect sa unahan.
watch me whip, whip, watch me nay nay. Why me do it? Now watch me whip. At ito yung site. Nakuhaan nila ng maraming uling. Underground, 2 meters daw ang lalim. Kaya yan ay magandang markers at mga signs na mayroong ibinaon. Pero kung nakita nyo lang ang mga basag na plato at bote at uling sa 1 foot deep, hindi ba yan itong magsasabi na mayroong pressure? Kasi ang uling, mayroong kasing mga nagkakaingin, nag-uuling sa bundok. Kung matagal na panahon ay ang uling na yan ay maibaon na sa lalim na isang or 1 ruler ang lalim. Kaya kung dapat sabihin natin na legit na mga uling yan, kung nasa 2 meters ang pagkabaon. At dito ay na-confirm ko 3 beses. Ulit ko yan para mas yun. Merong chamber sa duwa niya. Sabihin natin na chamber lang. Gumawa ka ng chamber underground. Ito na po. Yan ang aking remapping. Mga 3 metros lang galing dyan ang kanilang nahukay. So, mas maganda. Malapit lang ang nadowsing natin na area doon mismo. Kanilang hukay noon, matagal na daw yun. Okay, at magandang meron tayong 2 pressure site na like that spot na hukay. Yung una, pinakamalapit sa kahoy. At pangalawa, itong last na akin dinausing. At yan ay gagawin namin ang paghukay next week kapag available na itong 2 tagahukay natin kasi nagsa-sideline pa din sila sa labas. Okay, so I'll see you on my next video guys. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Paalam na. God bless you all and may the fortune be with you.